Basa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat na nanasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem ng Judea, at ang bayang sinilangan ni Hari David, sapagkat siya mula sa angkan at lahi ni David, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kaganapan samantalang naroon sila. Dumating ang oras ng panganak ni Maria at sinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya na lampi ng sanggol at niga sa sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain iyon ay may mga pastol na parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kanilingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamping at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi nila ang anghel, ang isang malaking buo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Merry Christmas! Pakibati natin ang bawat isa. Merry Christmas! Parapuan natin ang Panginoon. Tayo nagagalap, nagsisiyahan, sapagkat ito ang ating pagmimisa sa ating gabi, Midnight Mass. Pag midnight, alam ko ay alas 12 ng gabi. Masyado tayong maaga, alas 9, pero pwede na rin. No? Sa kadakilang kapistahan
ng pagsilang ng Panginoon. At inawit ni Brother Jerry kanina bago ipupuri katulad sa Easter, yung exalted, pagpapahayag ng pagkabuhay ng Panginoon, na naman pinahayag ang pagsilang ng Panginoon. Amen. Napakasaya ng Pasko. Napaganda ng tanawin sapagkat makikita natin ang mga parol sa mga simbahan. Kaya ano ba ang ating magiging pagninilay sa gabi ito? Anong babaunin natin mensahe? Sinito'y narinig ko yung kwento ng isang pari sa malaking simbahan. Lunchtime, maraming mga empleyado at nagsisimba sa kanilang simbahan. At may grupo ng kababaihan na pumasok at umupo sa likuran. Alam niya naman yung mga tao, may mga paboritong upuan niya. Iba gusto sa harapan, tapos iba sa likod, iba sa gitna, iba sa sulok, iba nasa parking. Mga paboritong places kapag sila'y nagsisimba. Yung limang mga kaibigan mo pagkatapos ng misa, lumapit yung isa sa pari at request sa pari. Gusto niyo malaman kung ano ang request niya sa pari? Yes or no? Yes. Marites. Sabi niya, Father, request ko sa iyo, magdasal mo naman ako. O, anong pagdadasal ko sa iyo? Kasi Father, 28 years old na ako. Baka hindi na ako magpag-anak. Wala pa akong boyfriend. Sana magka-boyfriend na ako. Sabi ng parang, kasi naman, kayo pag nagsisimba, nasa likuran. Tabi-tabi kayo. Ano kayo maliligawan yan? Kaya, lumipat ka ng upuan. Kaya the following day, nagsimba sila, himuwalay na siya sa kanyang apat na kaibigan. Pumunta siya sa bandang gitna. Tapos may tumabi sa kanya, tinitignan siya. Tapos the following day, nagsimba sila, titingin-tingin na naman yung lalaki. Following day, sabi niya na babae, naku, mukhang crush ako. Kaya tumitibok ang kanyang puso. Ito na siguro aking Prince Charming. Patuloy, after 1 month, mapungay ang mata, tinanong niya yung lalaki. At ang tanong niya ay, bakit ka parating tumitingin sa akin? Sabi ng lalaki, kasi upuan ko yan. Inunahan mo ako. Yan ang paborito kong upuan kaso nandiyan ka. Tumubin lang ko sa'yo. Akala niya, karas siya. Sa katagal, na-develop ang isa't isa. Sa bandang huli, magkasinta na sila, nagpakasal na sila. May difference. Ano ang mensahe nito sa ating buhay? Ewan ko. Pero siguro ang mensahe ay, kuminsan, convenient na tayo sa ating lugar. Masaya na ako dito na lang ako. Pero sabi sa kanya ng pare, lumipat ka. Take another place. Be courageous. At yun niya ang ginawa niya. May difference.
Ganito rin sa Paskong ito. Sabi ko nga, maganda may parol. Maliwanag ang Jollibee. May mga Christmas party. Maraming pagkain. Maraming regalo. At masayang-masaya ka. Maraming exchange gifts. And you expect gifts. Regalo na tatanggap mo. Nagsimbang gabi ka, nakumpleto mo. Hanggang ngayon, nandito ka. Ang sarap magsimba, Father. Feel na feel ko si Lord. Ang lapit-lapit ko sa Kanya. Ang saya ng aming pamilya. Talagang perfect Christmas. Ngunit pagdating ng baptism of the Lord, aalisin na ang mga dekorasyon, ilalagay na sa baon, itatago sa bodega, wala nang kainan, wala nang regalo, wala nang exchange gift. At sasabihin mo, ay, tapos na ang Pasko, balik na lang sa dating ugali, sa dating buhay, nakontento ka na sa simba, gabi, nakontento ka na sa Christmas. But the message of Christmas is not only to feel with emotion ng masayang Pasko. It is not just about the historical Jesus. Ito sa Ebanghelyo. Noong panahon yun, iniutos ng Emperador Augusto ni Sirenio sa Nazareth, Galilea, si Haring David, historical Jesus. Alam mo na, nakabisado mo na sa paliwanag ng panig sa loob ng siyam na gabi. Kilala mo na si Zechariah, si Elizabeth, si Juan Bautista, si Jose, si Maria, si Jesus. Historical. Totoo pala si Jesus. Hindi invento lang. It's not a myth, not a legend, but true person. True God. Diyos na totoo at tao ng totoo. And that is your Christmas. Happy ka na. Tapos na. But when we say Advent is a preparation for Christmas, natapos na lahat ang preparation. Natapos na lahat ng externalities. Nakalimutan natin, ikalawang bahagi, that is a preparation for the coming of Christ. Yung pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi matatapos ang Pasko sa pagbabalot ng mga dekorasyon. Ang buhay natin must go on. Galaw-galaw. Hindi ka lang sa upuan mo. Kailangan mag-explore ka. Kumilos ka. Amen? Ipakita mo na ang Panginoon ay hindi sinilang sa externalities, nakilala ng historical Jesus, kundi ang Panginoon ay panloob. It is within your heart. Kaya kahit hindi Pasko, hindi simbang gabi, magsisimba ako tuwing linggo. Bato-bato sa langit, tamaan, mapupulang. Iba sa atin, nagsisimba lang magsimbang gabi kasi masarap ang feeling. But sinabi sa Ebanghelyo, dito, na binasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas,
sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas. Siyempre, nakita natin yung baby Jesus, the infant Jesus, ang cute-cute niya. Ang sarap isilin ang pislin. Kanina, nagdrama yung mga bata ng PYM, panunuluyan. Ang ganda ng drama nila. At yung bata, ang sinilang, ay totoong bata. May hawak na baby, gumagalaw. Tapos ako'y tumayo, inabot sa akin. Nung tinignan ko yung bata, ang ngiti. Sabi ko, huwag ka maingay. Hindi ako tatay mo. Hindi si Father. Magiging pari ka. Masarap tignan ang Pasko. But we should not limit ourselves in Christmas. Titingin tayo sa darating na panahon, the second coming of Christ. Kaya ibig sabihin, pagtapos ng Pasko, I will still be good, I will still be better, at sisikapin ko sundan si Kristo sa aking buhay. Kaya nga, pagdating ng Holy Week, marinig natin, nung pinapos-krus, namatay si Jesus as centurion, ibig sabihin in charge of 100 soldiers, a Roman centurion, hindi siya naniniwala kay Jesus. He is a pagan. But at that moment, nung nakita niya namatay si Jesus, at sabi niya, tunay na siya ay Diyos. At sa kabilang kanan niya, isang magnanakaw ang sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso. Isama mo ako sa langit. Amen? Gusto niyo ba mapunta sa langit? Yes or no? Gusto niyo after this Mass? Ano lang? Diba? But heaven is our goal. Kahit tayo makasalanan, we try our best na magsisi, tatayo tayo, magbabagong buhay. So at the end ng pagdating ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa buhay na wala nang lahat. So we become a true Christian, hindi lamang sa Pasko, hanggang sa huling sandali ng buhay. Kaya sana po, magkita-kita pa rin tayo kahit hindi Pasko. Napakagandang na nagsisiksikan kayo sa loob ng simbahan. Sana ganyan tayo every Sunday. Kagabi, kanina umaga pa lang, hindi na naman kung gabi o umaga. Kausap namin si Satis, his mother Satis, ang isang sakristan. Isang sakristan ng pangalan ni Liam. Nandito ba si Liam? Nandyan? Asa na? Teka Liam, interview mo na kita. Sige na Liam. Ang Tagalog. Asa na? Hindi lalaking Liam, ha? Hindi babae. Yan, Liam. Para paalamin siya. Nagdrama ko kanina sa panunuluyan. Okay. Sabi niya sa amin kay Father Satis, Father, I want to become a priest. Totoo ba yun? Wow!
Pinagawa ko ang microphone ng tawag ka. Gusto pa naman yung pasa. Dito tayo. Pero kanina sabi niya, hindi lang pare, Father. Santo Papa. Ang gagaling para sa bagong bantay, ang next pope. Hintayin natin. Wow, Cardinal Tagle. Anong pinili mo? Cardinal Santiago. Wow, galing. Santo, ito yung looking forward. Bata pa siya, pero siyang tinatanaw. Hindi lang ang Pasko, kundi ang second coming of Christ. Naintindihan mo ba yun? So, sige, pagpatuloy mo, mag-aaral ka mabuti, at sana'y maging pari mo si Kristo. Amen. Sige. Pero kanina, meron siya sinagte, dasal ng pare, hindi mo nga alam kung dasal ko yun eh. Alexology, ano sabi mo nga, sabi niya. So, Estividia Patri Omnipotenti, et Unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Parang sa tukaka na. Fatima. Okay, very good. Thank you, Merry Christmas. Pagpalain ka ng pamoy kapal. Amen. Yan ang Pasko. Hindi lang natatapos ngayon, kundi araw-araw sana'y maging Pasko. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa sa Diyos.